Jeremy Sochan, inuunahan na ang Spurs para kay Durant. Mautak ang plano ng Magic sa susunod na season kahit lugi itinuloy ang trade kay Desmond Bane. At Warriors, matutupad ang wish ni Butler. Hanggat hindi pa na ipagpapalit ng Phoenix Suns si Kevin Durant, mananatiling pangunahing istorya ng 2025 NBA offseason ang kanyang sitwasyon. Isa sa mga paboritong puntahan ni Durant ay ang San Antonio Spurs, kaya nasa gitna sila ng kontrobersya. Bawat maliit na galaw ng dalawang kopo ng ito ay binibigyang kahulugan ng publiko, tulad ng kamakailang karanasan ni Jeremy Sochan. Habang umiinit ang usapin tungkol sa trade kay Durant, nakatawag ng pansin si Sochan dahil sa isang alluring na social media post. Nag-upload siya ng video sa Instagram kung saan tila nag-i-enjoy lamang siya sa kanyang off-season kasama ang dalawang kaibigan sa loob ng kotse. Ngunit ang lokasyon na kanyang tinag ang siyang gumulantang sa fans, Phoenix, Arizona. Bagamat ipinanganak si Sochan sa Oklahoma at lumaki sa iba't ibang lungsod bago maglaro ng kolehiyo sa Baylor, hindi siya kailanman nanirahan malapit sa Phoenix. Kaya't maraming fans ang nag-isip kung may mas malalim ba itong ibig sabihin. Posibleng bakasyon lang talaga ito, ngunit dahil sa timing, kasabay ng umiinit na trade rumors kay Durant, lalong nadagdagan ng drama. May ilan na nagpalagay na nasa Phoenix si Sochan upang kausapin si Durant, habang ang iba'y iniisip na posibleng may meeting siya sa Suns. Si Sochan, na nasa ikatlong taon at may expiring contract, ay isang typical na add-on na pwedeng isama sa isang blockbuster trade. Habang nakatutok ang NBA fans sa dikit na NBA Finals sa pagitan ng Oklahoma City Thunder at Indiana Pacers, hindi pa rin nawawala sa headlines ang trade situation ni Kevin Durant. Ayon sa mga ulat, malapit nang matrade si Durant, posibleng bago pa matapos ang finals. Si Durant, na na-trade sa Suns noong year 2023, ay nagbigay na umano ng listahan ng kanyang mga paboritong destinasyon. Matapos makuha si De'Aaron Fox sa trade deadline ngayong taon, mayroon ng matatag na core ang Spurs, kasama si star center Victor Wembanyama at ang bagong Rookie of the Year na si Stephon Castle. Kung maidagdag si Durant, agad silang magiging title contenders. Para mangyari ang trade bukod kay Sochan, kinakailangan ding isama ng Spurs ang isa kina Devin Vassell, Harrison Barnes o Keldon Johnson, kasabay ng malalaking halaga ng draft capital. Sa ibang balita naman, sinabi ni Orlando Magic President of Basketball Operations Jeff Weltman ngayong off-season na panahon na upang magsimulang muli at gawin ang Magic na isang koponang nakatuon na sa panalo ngayon. Noong linggo, ginawa nga niya ito sa pamamagitan ng isang trade na all-in. Ipinamigay ng Memphis si guard Desmond Bane sa Orlando kapalit ni na Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, 4 na unprotected first-round picks at isang first-round pick swap ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN. Ang unang reaksyon sa trade na ito, si Bane ay perpektong akma sa pangangailangan ng Orlando, ngunit napakataas ng presyong ibinayad nila. Ang pinakakailangan ng Orlando ay shooting at iyon ang dinadala ni Bane. Nagtala siya ng 39.2% from the 3-point range noong nakaraang season at 41% sa kabuuan ng kanyang career. Higit pa sa pagiging shooter, si Bane ay isang secondary shot creator para sa Memphis na may average na 19.2 points, 6.1 rebounds at 5.3 assists per game last season. Ilagay mo siya sa tabi ng isang malusog na Paolo Banchero at Franz Wagner at malaki ang tsansang umangat ang opensa ng Magic mula sa ika-27 rank nila sa buong liga noong nakaraang taon. Lalo na kung sina Banchero at Wagner ang magsisilbing screener para kay Desmond na magiging napakahirap depensahan. Si Bane ay isa ring solidong defender na babagay sa elite na depensa ng Magic. Sinuri ni na Weltman at ng Orlando ang Eastern Conference, nakita nilang mas maluwag ang laban matapos ang mga injury kina Jason Tatum at Damian Lillard at nagdesisyon na silang ibigay na ang lahat ngayon. Posibleng mapasama ang Orlando sa top 4 teams sa East sa susunod na season at maging banta sa playoffs. Ang nakakagulat sa trade na ito ay ang 4 na unprotected first round picks. Napakalaking kabayaran yon para sa isang manlalarong hindi pa kailanman naging all-star, lalo pat isinama rin sa trade ng Magic ang dalawang veteranong dekalidad. Sa panig ng Memphis, tila may mga kasunod pang galaw na mangyayari. Ang 4 na picks ay nagbibigay sa kanila ng flexibility para sa mga future trades at para mapababa ang payroll na magbubukas ng daan sa isang malaking extension para kay Jaren Jackson Jr. ngayong summer. Habang mahalagang bahagi si Bane sa offense sa tuwing wala si Ja Morant, papasok naman si Caldwell-Pope
bilang isang matatag na starter sa shooting guard position at si Anthony ay maaaring maging maayos na unang guard off the bench para sa Grizzlies. Gayunpaman, ang mga draft picks ang tunay na nagbibigay sa kanila ng flexibility para sa mga hinaharap na trade o para gamitin ang mga picks na yon upang dahan-dahang magdagdag ng lalim sa team. Masasabing sulit ang plano ng Magic mga kaibigan na kunin ang pagkakataon na walang Jason at Lillard next season. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, umiinit ang usapin tungkol sa Kevin Durant sweepstakes sa bisperas ng NBA draft na magaganap sa loob ng 2 linggo, kung saan maraming koponan ang nagpapakita ng interes sa former forward ng Golden State Warriors. Ang San Antonio Spurs, Houston Rockets, Minnesota Timberwolves at Miami Heat ay pawang naiugnay na sa posibleng paglipat ni Durant, ngunit asahan na makikisali pa ang Warriors upang muling makasama si Durant na 2 beses na Finals MVP na naging agresibo sa pagtatangkang makuha siya bago pa ang mid-season trade deadline. Tulad ng sinabi ni Anthony Slater ng The Athletic sa pinakabagong episode ng Warriors podcast, maaaring sulit para sa Warriors na ipalit si Jimmy Butler kay Durant kahit pa mas naging mahusay ang huli nilang mga laro kasama si Butler. Pero sa nakikita sa sitwasyon ngayon, tila mas makakabuti sa Warriors na manatili sa parehong lineup at kumuha na lang ng iilang piraso para mapa-improve ang paligid kasama sina Curry, Butler at Draymond Green. Hindi ko sinasabing mas magaling si Jimmy Butler kaysa kay Kevin Durant, pero si Jimmy Butler ay isang kontento, masayang maging Warrior na manlalaro na sa iteration na ito ng Warriors ay nagkaroon ng malakas na pagtatapos ng season at tumulong sa kanila na manalo sa unang round ayon kay Slater. Bagamat si Durant ang itinuturing ng karamihan bilang mas mahusay na manlalaro, maaaring mas mahalaga ang naging epekto ni Butler sa Warriors sa mga huling buwan ng season kumpara sa mga nagawa ni Durant sa mga nakaraang taon. Sa kahit anong pananaw, hindi raw ito sapat na pag-upgrade para guluhin ang chemistry na nabuo ni Butler kasama sina Stephen Curry, Draymond Green at iba pa mula nang siya ay dumating. Kung hindi isasama si Butler sa isang trade deal, magiging napakahirap para sa Golden State na pantayan ng $54.7 million na sweldo ni Durant sa huling taon ng kanyang kontrata. Maaari silang sumubok na pagsamahin sina Draymond Green, Moses Moody, Buddy Hield at ilang mas maliliit na kontrata upang mapantayan ito, ngunit magiging komplikado ang mga kalkulasyon at maaaring iwanan ang koponan na halos walang depth. Ang former Warrior na si Andrew Wiggins na ipinamigay para kay Butler noong Pebrero ay maaaring mapunta sa Suns kung maisasagawa ng Heat ang isang trade para kay Durant. Samantala, maaaring mas lalong tumindi at lumakas ang kompetisyon sa Western Conference kung makuha si Durant ng Spurs, Timberwolves, Rockets o iba pang karibal sa West. Ano sa tingin nyo mga kaibigan?